Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa visual or spatial learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ay tungkol sa visual or spatial learner. Makailan lang ay naibahagi ko na ang intrapersonal learner, naturalistic learner, verbal linguistic learner, pati na rin ang interpersonal learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Ang una ay intrapersonal learner. Ang mga individual na under dito ay magaling mag-control ng emotion, pati na rin sa self-reflection. Ang sumunod naman ay naturalistic learner. Ang mga individual na under dito ay mahilig sa outdoor activities in terms of identifying different kinds and types of animals and plants. Masasabing magaling din sila at sila ay maaaring tawagin bilang nature smart. Next naman ay verbal linguistic learner. Ang mga individual na verbal linguistic learner ay magaling sa wordings. Kayang-kaya nila masabi into words yung kanilang thoughts. Sila ay tinatawag din bilang word smart at mahilig sila sa poetry at journalism. Ang ikaapat naman ay interpersonal learner. Ito ay kabaliktaran lamang ng intrapersonal learner. Kapag sinabi natin ng isang individual ay interpersonal learner, siya ay magaling makisama, magaling makisalamuha, at mahilig makipag-socialize. Sila ay tinatawag bilang people smart. Ngayon, dadako na tayo sa ikalima, spatial or visual learner. Visual learners have the ability to understand and manipulate large-scale pictures, patterns of wide space, graphs, and charts. You are a visual learner if you are picture smart, and relate more to a video about the book you are studying than reading an extract of the same book. Ang mga spatial or visual learner, masasabing sila ay mga artistic, sila ay talented pagdating sa photography, painting, at sculpting. Visual learners have some of the following traits. Una, you have a good sense of direction and can read maps. Sumunod, you like doodling and coloring. Katulad ng binanggit ko kanina, yung mga spatial visual learners, sila ay artistic. Magaling ang kanilang mga kamay sa pagdrawing, sa pagkukulay, sa pagpipinta. Have a great memory when you see things. Visual learner ka kapag isang tingin mo lang, isang kita mo lang sa isang bagay ay natatandaan mo na. Sumunod, you enjoy watching clips related to the books you are studying. Kesa magbasa, mas gusto mong nanonood ka ng mga video sa YouTube o kaya naman yung pinapresent as visual aids. You might notice the tiniest details you see. Sumunod, you might create a flowchart for your study plan. Sumunod, you understand the balance of colors and how they complement each other. Next, you can visualize objects. Sumunod, you like playing videos and looking at pictures. Next, learning is more flexible because you can pause and rewind when you study using images and videos. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Visual or spatial learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!